Sa kasuotan, dapat may isang bagay na luma, isang bago, isang hiniram, at isang item na bughaw ang kulay. Ganern. Mga simbolo raw ito kinalaman sa magandang kapalaran. No? At ang kulay blue ay para sa pagiging malinis at dalisay. O, ang hiniram naman ay para mahawahan ka raw ng swerte. Umiram ka doon sa maganda ang samahan. Something new para sa bagong buhay ninyong dalawang sisimulan. And something old naman ay hindi si Manong JPE, kundi para magsilbing inyong ugnayan sa nakaraan. Excited na ang ikasal si Leia at mas excited siya na isuot ang wedding gown na siya rin ginamit ng kanyang minamahal na Lola Lenny. Pero sa kwento natin ngayong Biyernes ng Misteryo at Kababalaghan, hindi lang isang piraso ng kasuotan ang ipamamana kay Leia ng kanyang lola. Kung ano yan mga kapatid, atin na pong simulan sa Sana Lord ang isang malagim na dula na magpapatunay na ang pagmamahal ng magulang ay hindi lang nagtatapos sa kamatayan. Handa ka na bang isuot ang trahe de boda ni Lola? Aba, sino kaya itong nakakotse? Teka, masipat nga muna at malabo ang mata ko. Hindi ko maaninag kapag malayo. Manang Feli, magandang umaga ho. Pabukas po ng gate, si Leia po ito. Ay, Senyorita Leia, naku kayo ho pala. Sandali ho at pagbubuksan ko kayo ng gate. Salamat ho. Senyorita Leia, mabuti po at nakadalaw kayo. Matagal na ho kayong hinihintay ng lola nyo. Eh, pasensya na ho, Manang Feli. Kababalik ko lang kasi galing ng convention last night. Sa buwan ng dalaw ko naman kay Lola Lenny, last week lang ako nakapag-absent. Present naman ako ngayon. Naku, alam niyo naman ho na paboritong apo kayo ng lola nyo at palagi kayong hinahanap. Manang, paboritong apo talaga ako dahil nag-iisa akong apo ni Lola. Ay, oo nga pala, no? Ay, sige ho, pasok na ho kayo. Nasa kwarto siya kasama ng private nurse. Ipag-aanda ko kayo ng almusal. Sa kwarto na lang ho ba ng senyora? Sige ho, doon na lang ho ako Ay, kakain. sige ho. Alam mo naman si Lola, kapag narito ako, hindi pwedeng mawala ako sa paningin niya. Takasuyo na lang po pakibaba ng mga gamit ko sa likod ng kotse. Salamat po ah. Ay, sige ho, senyorita. Tuloy. Sino ba yan? Ay, Krista. Ikaw ba yan? Good morning, Lola ko! Ay, naku, Leia po. Mabuti at narito ka na. Halika nga at payakap naman ang lola. Ay, naku, namayat ka ata. Lagi mo nalang sinasabing na mayat ako kahit hindi naman. Miss na miss mo ako, Lano. Parang nung isang araw lang magka-video call naman tayo. Eh, nasan si Nurse Krista? Ay, bumili ng gamot ko. Hindi mo ba nasalubong? Hindi ho eh. Baka sa kabilang gate siya dumaan. La, kumain ka na? Sabay na tayo ha. Nagpadala ako dito ng pagkain kay Manang Feli. Ay, pero bago yan La. Tinan mo to. Ay, sige po. Teka, ay, ano ba yung kaliwang kamay mo at ibinabandera mo sa harapan ng mukha ko? Si Lola naman medyo slow oh. Diamond engagement ring. I'm engaged! Aba, talaga ba? Ay, naku, congratulations, apo. Si Richard ba? Siyempre naman po, Lola, si Richard. Wala namang iba eh. 5 years ko na siyang boyfriend. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin baboto sa kanya. Ay, ang gusto ko lang ay siguruhin mo ang karakter at sinseridad ng mapapangasawa mo, ha? Para hindi ka masaktan. Ayokong masaktan ka, apo. Lola, alam niyo namang hindi ako magpapaloko. Pumayag ka na, Lola. Maging boto ko na kay Richard, please. Ay, naku.
Naku, wala naman akong say kahit maging botante pa ako ng relasyon yung dalawa. Ang importante, masaya ka. Pero masaya ka nga ba? Oo naman po, Lola. Hindi mo ba nakikita at hanggang tengang ngiti ng yung magandang apo? Ay, oo nga. Mukhang masaya ka nga. Sana lang ay panghabang buhay yan. Oo naman po, Lola. Parang kayo ni Lolo. Pati si Mama at Papa may forever. Grabe nga sa pagka-forever si Mama at Papa. Magkasunod na taon pa ako iniwan. May sakit lang talaga sila pareha sa puso. Kaya ikaw, mag-iingat ka at maging healthy ang lifestyle mo para humaba din ang buhay mo, kagaya ko. Oo naman po, Lola. Idol kaya kita. Since high school, nung naiwan ako sa'yo nila Mama at Papa, ikaw ang idol at inspirasyon ko. Love you, Lola. Mahal din kita, Apo, kahit nambobola ka pa. Eh, teka, Apo. Nasabi ko na to sa nanay mo noon, pero hindi niya kasi ako sinunod nung nagpakasal siya sa tatay mo. Lola, ibig mo bang sabihin, nung nagtanan si Mama at Papa at nagpakasal lang sila sa West nang hindi ka pumayag sa relasyon nila? Ay, pinaalala mo pa talaga, no? Mga hudas ng mga magulang mo eh. Tinakasan ako noon. Ang gusto ko pa naman ay engrandeng kasal para sa nanay mo. Lola naman, nasa kabilang buhay na sila, wag mo nang awayin. Tsaka masaya naman ang pagsasama nila nung nabubuhay pa, di ba? Nabanggit ko lang naman, Apo. Alam mo namang mahal ko ang mama at papa mo dahil nagkaroon ako ng apo na kasing bait at kasing ganda mo dahil sa pagtatanan nila noon. Lola naman, kitang-kita ko ng asim ng mukha mo kapag nababanggit ang tanan. Tama na yan. Ay, ayun na nga. Naligaw na tayo sa usapan, no? Ang sinasabi ko lang ay, dapat susuotin mo ay yung wedding gown na ginamit ko nung kinasal kami ng lolo mo. Naitago mo pa yung gown mo, Lola? Ay, oo naman. Iyon din ang gown ng lola mo noon na nanay ko. Naitago ko pa yun lahat. Pati ang mga sulat no ng lolo mo sa akin. Nako, natago ko lahat. Nasa bodega. Ipahanap mo kay Feli para matingnan mo kung uubra pa. Sige po, Lola. Siyempre papayag ako kasi request mo yan, di ba? Kaso, hindi kaya nabubulok na yun? Sobrang luma na pala eh. Alam ko may gamot yung tela para hindi masira. Eh, hindi ko naman sigurado pero sige, tingnan mo lang. Opo, Lola. Excited na akong gamitin ang gown mo. Thank you, Lola. Ang sabihin mo, kuripot ka talaga kaya nagustuhan mo ang idea ko. Makakatipid ka sa gown kaya pumayag ka kaagad ha. Para sa pangyaman natin kung kuripot ka naman, Apo. Lola naman. Ay, ayan na pala yung pagkain natin. Kain muna tayo tapos mamaya ipapahanap ko kay Manang yung gown mo dun sa bodega. Ay, sige, Apo. Tara. Sige, tayo nang kumain. Dito na lang sa gilid ng kama, ipadala mo ang lamisita ha. Your wish is my command, Lola. Lola, katulog pala ako dito sa tabi mo kanina pagkakain natin. Ang dami-dami mo kasing kwento eh. Parang fairy tale pala yung love story niyo ni Lolo, no? Baka kaya ako inantok. At ang dami mo pa pang bili na dapat kong gawin bago ang kasal namin ni Richard. Lola, uy, bakit hindi ka sumasagot? Tulog ka rin ba? La, katalikot ka pa sa akin. Kanina magkaharap tayo nagkukwentuhan eh. Teka, babangon ako at iikot para masilip ko kung tulog ka nga ba. Lola? Lola? Bakit parang hindi gumagalaw si Lola? Ang putla rin ang kulay niya at ang lamig ng mukha ng hawakan ko. Pakinggan ko nga ang dibdib at kapain ng pulso. Oh my God! Lola! Nurse Krista! Manang Feli! Si Lola hindi na humihinga!
Senyorita, tumahan na po kayo. Kanina pa ho kayo walang tigil sa pag-iyak. Baka ho magkasakit kayo niyan. Manang Feli, bakit naman biglang na maalam si Lola? Ang saya pa namin nung umaga hanggang tanghali bago ako nakatulog sa tabi niya eh. Ay, ang sabi ni Nurse Krista, ilang beses na raw dumadaing na masakit ang dibdib ng lola mo. Nagpatingin na sila sa doktor ng isang araw pero wala namang ibang sinabi ang doktor ayon sa private nurse. Wala rin namang nabanggit si Lola sa akin na may sakit siya eh. Pero may sakit talaga sa puso si Senyora Lenny. Doon naman ng mama niyo ang sakit niya sa puso. Hindi lang ako makapaniwala. Akala ko aabot ng 100 years old si Lola. Akala ko maabutan pa niya yung magiging apo niya sa akin. Ay, hindi naman ho masama ang 80 years old. Sayang nga lang at hindi niya naabutan ang kasal mo. Hindi ko pa nahanap ang wedding gown sa bodega. Maglilinis muna kami ng mga kasambahay doon at masyadong maraming tambak. Hindi ko pa naman po gagamitin, Manang. Next year niyo na lang hanapin. Kailangan makapagbabangluksa muna ako bago maituloy ang planong kasal namin ni Richard. Pero para saan po yung seremonya ng kasal kung hindi rin lang makikita ni Lola? Bakit hindi mo sa mansyon gawin ang handaan ng kasal mo? Senyorita, naikwento dati ni Senyora na pangarap niyang ikasal ang mama mo sa simbahan at sa mansyon naman ang reception para matupad ang kahilingan ni Senyora Lenny. Saka ko naisipin yan, Mana. Kung ako masusunod, gusto ko pa rin sana na nandito si Lola. Lola ko. Oh, nandito ka na pala. Ganda ng pagkakaiga mo dyan sa sofa. Kaya mo to? Babe naman. Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag at text ko? Babe, sorry ha. Nalate ako ng dating. Kakabasa ko lang ng mga messages. Nakita ko rin yung mga missed call mo. Naiwan ko kasi sa bahay dito sa Manila yung phone ko bago ang flight papuntang Korea for my business meeting. Business meeting pero wala kang phone? Ano to, gaguhan? Pati assistant mo hindi ko makontak. Babe naman, relax. Alam mo na ibang phone ko sa negosyo at iba yung phone ko na personal. Wala na si Roy, nasisante ko na. Mag-isa lang ako nagta-travel this time. I'm sorry, babe, late ko na nalaman. Leche! Namatay ang lola ko, Richard! Imposibleng hindi mo nabalitaan. Si Doña Arlene Madrigal na may-ari ng pinakamalaking pagawaan ng asukal sa Pilipinas at sa Asia ang namatay. Babe, tama na. Huwag ka na mag-aalit. Nabalita sa mga dyaryo. Nagpuntahan pa nga yung ilang politiko sa libing niya eh. Ikaw na mapapangasawa ko kuno ni hindi ka man lang nagpakita sa lamay at sa libing. Okay. Sorry. Sinubukan ko humabol kaso ang bilis. Naipalibing mo na agad pagdating ko ng Pilipinas. Wow, anong gusto mo? Hintayin kita, hindi nga kita mahagilap. Eto sing-sing mo, hindi ko kailangan to. Teka. Ayoko na magpakasal sa'yo. Teka, wag naman ganito, babe. I'm sorry. Hindi. Emotional ka lang kaya ka ganyan. Hindi. Sorry na. Halika rito. Walang sorry. Mamasahin Lumabas ka kita. rito sa kondo ko, Richard. Lumabas ka. Teka. Ayaw na kita makita. Labas! Lea, sandali. Lalabas ka o ipapakain ko to sa yung sing-sing na ayaw mong kunin. Ito na. Kukunin ko na. Lalabas na rin ako. Lumabas ka. Mag-uusap pa tayo kapag mahinahon ka na, babe, ha? I'm sorry. Sinabi ng lumayas ka! Layas! I love you! Pasok. Hoy, BFF! Nakabalik na ako. Pabeso nga. Namiss kita eh. Mwah! Kailan ka dumating? Akala ko next month pang uwi mo. Naku, ubos na ang leave credits ko. Kahit pa best friend ko ang manager dito, mahirap na masabihan na nepotism. Nepotism ka dyan. Empleyado lang naman ako dito. Manager mo nga, oo. Pero hindi ako may-ari. Wala akong influence. Condolence ulit best friend ha. I'm sorry, hindi ako nakabalik kaagad. Payakap nga. Okay lang. Maupo ka nga dyan sa upuan sa tapat. Nahihirapan ako makipag-usap ng nakatingala sa'yo. Teka, nasan yung sising mo? Sinoli ko na. Nakipaghiwalay na ako kay Richard. Ano? Bakit? Teka, ano bang nangyari? He doesn't deserve me. Hindi niya ako pinuntahan nang nawala si Lola. Bes, uy, ngayon ba kayo maghihiwalay kung kailan wala na rin ang lola mo? Baka tama nga si Lola.
Dapat tingnan ko mabuti kung sincere nga si Richard. Baka kinukwartahan lang ako. Grabe ka naman kapasimistic ngayon, Bes. May business si Richard. Hindi naman siguro siya manggagancho, no? You've known him for 5 years na, Bes. Ay, basta. If I know, konting paghilot-hilot at himas-himas lang sa'yo, pabulaklak, paharana, pa-billboard at panunuyong little niyang si Richard, bibigay ka Ay, rin. nako, Sofia, hindi ka nakakatulong Nako, pag-isipan mo muna kapag hindi ka na emotional. Be objective. Matanong ko nga, paano nang negosyo ng lola mo? For sure, ikaw ang tagapagmana. Ito nga, inaayos ko lang lahat ng projects na hawak ko for turnover dahil magre-resign na ako. Kailangan ako na mag-oversee ng negosyo na naiwan ni Lola. May mga managers naman siya pero si Lola kasi dati ang final say. Kaya kailangan ikaw maging final say. Dahil ikaw ang nag-iisang tagapagmana ni Doña Arlene Madrigal. Tama. O siya, tapos na ako dito. Tara, kain muna tayo sa resto sa baba. Okay, let's go. Tara. Grabe. Ang laki-laki ng mansyon ng lola mo. Yes, malaki ang grounds nito. May swimming pool din sa likod. Pero wala pang tubig. Palalagyan ko nga ngayong dito na ako titira eh. First time ko nakapunta dito, Bes. Bakit kasi naumo lang ako ni Yaya? Ayaw kasi ni Lola na may ibang tao sa bahay. Isa pa, quality time kami lagi dito kapag dumadalaw ako. So, ano palang balita sa panunuyo ni Richard sa'yo? Ayun, walang humpay pa rin siya sa pagpapadala ng flowers, chocolates, pati nagpa-billboard nga sa EDSA ang walang hiya. Palagay din ang ad dun sa airport papunta dito sa probinsya. Kala mo So, naman. pinatawad mo na. Hindi pa, pero baka mga next week. Pahirapan ko pa ng kote para magtanda siya. Pero nakapagpa-reserve na ako ng simbahan dito sa probinsya at naghahanda na rin ako para sa kasal. Ikaw talaga? Pati sa mga ganyang bagay, sigurista ka, no? Teka, nagrenta ko ba ng kotse kaya mayroon agad sa airport? Ikaw ang nag-drive kanina papunta dito eh. Oo, pero pagkasoli ko ng kotse kanina, bibili ako ng bago. May mga kotse sa garahe kaso vintage ipapakondisyon ko pa. Grabe palang buhay doon yun, no? Ang busy? Baka pwede ko makita mga vintage car nyo. Alam mo naman nahilig ko yun. Sure, nasa garahe lang. Puntahan mo lang anytime. Okay, thanks. Teka, ilan ba ang katulong mo rito? Alam mo actually, hindi ko rin alam. Itatanong ko mamaya kay Manang Feli. Siya yung mayordoma ni Lola dito sa bahay. Tara na, ipapakita ko na yung silid mo. Sige, tara na, Senyora Lea. Kaka. Si Manang Feli lang naman ang mapilit na senyorang itatawag sa akin palagi. Eh bakit? Ano ba dati ang tawag niya sa'yo? Senyorita. Eh same lang naman yun eh. Mas matanda-tanda lang ang senyora. Tara na nga, ang dami po pang sinasabi dyan. Pasok. Senyora Lea, nakita ko na po ang gown. Naipa-dry clean na rin namin. Gusto niyo hubang makita? Sige ho, Manang Feli. May mga kasama ho pala kayo, no? Oo, si Rina at si Sonia mga kasama natin dito na tagalinis ng bahay. Medyo malaki kasi ang gown at inilagay na rin namin sa manikin para mas makita mo ang forma. Handa ka na ba, senyora? Teka lang ha, Manang. Leia na lang ho ang itawag niyo sa akin. Ngayong wala na si Lola, kayo na lang ang pamilya ko. Ay, hindi na ho nakakailang. Ilang taon na senyorita ang tawag ko sa inyo, tapos... Kahit kapag tayo na lang ang mag-uusap kung naiilang po kayo talaga. Ay, susubukan ko ho, pero... Sige o, senyora. Leia po pala. Di ba? Hindi naman mahirap. Medyo. Tawagin ko lang ang mga kasama ko, ha? Rina, Sonia, pakipasok nyo na lang yung manikin na may gown. Sige ho. Pagkadala nyo dito sa loob, lumabas na rin kayo para hindi maistorbo ang senyora. Ito ba? Wow, ang ganda! Grabe, parang prinsesa siguro si Lola nung ginamit niya tong gown.
Ganda, Manang. Haba ng trail sa likuran, tapos puro lace. Conservative ang style, pero classy at elegante ang dating. Ay, sabi na nga ba't magugustuhan mo? Tingnan mo ang bigat nito. Oh. At ang dami-daming beadworks at may mga nakatahipang perlas. Mukha ngang mabigat at mukhang mamahalin ng mga diamante at perlas na nakakabit. Leia, iiwan na ba namin dito sa silid? Ipapalipat ko na rin ba dito ang mga gamit mo? Ay, dito na lang. Dito na rin ako matutulog sa silid ni Lola. Gusto ko siyang maalala. Miss na miss ko na si Lola, Manang. Magpakatatag ka, Leia. 3 buwan pa lang mula nang pumanaw ang Senyora Lenny. Mahabang lakbayin pa ang pagluluksa mo. Nating lahat. Alam ko po yun, Manang. Sige na ho. Baka nakakaistorbo na ako sa mga gawain niyo. Ay, sige ho. Tatawagin ko na lang ho kayo at ang bisita niyo mamaya kapag hapunan na. Sige ho, Manang. Sige ho. Nasaan na po ang bisita niyo? Kanina pa po nakahain para sa hapunan kaso hindi ko siya matawag dahil akala ko ho natutulog. Ako hindi ko nga rin ho alam eh. Pinuntahan ko sa kwarto niya kaso wala rin ho dun. Naiwan din niya yung cellphone niya sa kama. Andun din yung bag niya pero wala si Sofia. Ay, ipapahanap ko po dito sa bahay. Inikot ko na yung buong second floor pati yung veranda, wala rin ho siya. Dito ba sa baba hindi niyo siya napansin? Ay, wala ho eh. Naglinis kami kaninang umaga hanggang ngayong hapunan pero hindi namin siya nakita. Akala ko naman ay nasa silid niya at natutulog. Wala ho talaga eh. Hindi ho kaya nasa garahe o kaya nasa pool area? Ay, sige po, ipapasilip ko. Kakain na ho ba kayo o hihintayin niyo ang bisita niyo? Hihintayin ko na lang. Sasama na rin ako sa garahe at sa may pool area. Sino ho bang titingin? Ako! Ang kababata mo! Sebio! Sebio, kumusta ka na? Aray, ang sakit! Ano ba, Leia? Isa-isa mo lang, ganun? May pagampas ka pa sa balikat at braso ko? O sige, maiwan ko muna kayo ha. O Sebio, ikaw na munang bahala sa bisita ni Sen... ni Leia pala. Opo, Nay. Tara na, Leia. Hanapin na natin ang bisita mo. Ano? Mana ba sa'yo ang bisita mo? Lagi na lang naliligaw. Grabe, tangkad mo na. Huling kita ko sa'yo, mas matangkad pa ako. Grabe ka! May bloomer lang ako, ha? 4th year high school na ako tumangkad. Nasa Maynila ka na. Nag-aaral noon. Oo nga, tapos sa Maynila ka nag-aral pero hindi naman tayo nagkita. Busy ako. Tapos mas busy ka pa sa presidente ng Pilipinas. Tuwing magpapa-appointment ako sa'yo, hindi natutuloy. Baliw. Tara na nga, hanapin na natin si Sofia. Siya, sige, tara. Leia, pasensya ka na pala hindi ako nakarating nung nawala ang senyora. Nasa Africa kasi ako. Kakabalik ko lang kahapon. Iba talaga kapag matalino, no? Archaeologist Sebio. Grabe, ang bigat. Hindi ka pa rin nagbabago. Ang lakas mo pa rin mga asar, ano? O siya, andito na tayo sa garahe. Teka lang, Sebio, ano tong nasa sahig? May mga patak ng... Dugo! Dugo to, Leia, at... Anong ginagawa mo? Bakit mo inaamoy at hinahawakan ng dugo sa sahig? Uy, bakit mo tinikman, Sebio? Tinitingnan ko lang kung ilang oras na nakalipas. Bago lang to, Leia. Fresh pa ang dugo na nasa sahig. Natakot ako, Sebio. Bakit may dugo? Kumapit ka sa kamay ko. Sundan natin ang mga patak. Papunta sa kotseng itim, Sebio. Ang kotseng yun. Ang kotseng yun ang paboritong kotse ng senyora nung nabubuhay pa. Lakas ng amoy kalawang. Dugo yun, Leia. Mas maraming dugo para maging ganyan kalakas ang amoy. Sebio, oh my God! May bolang gumulong sa sahig! Hindi! Hindi! Sofia! Bakit gumulong ang pagod na ulo? Si Sofia! Leia, matulog ka na. Nakaalis na ang mga investigador. Nasa morgue na rin ang katawan ni Sofia.
Hindi pa natin makukuha ang katawan dahil iimbestigahan pa nila yon. Hindi ko maintindihan, Sebio. Bakit nangyari to? 5 taon ko ng kaibigan si Sofia, Sebio. Siya ang nagpakilala sa akin sa mapapangasawa ko. Si Richard. Ano? Mapapangasawa, ikaw? Magpapakasal? Ano sinasabi mo? Hindi ko ba nabanggit? Akala ko naman sinabi ng nanay mo. Ikakasal na ako. Matapos magbabangluksa ni Lola, magpapakasal na kami ng nobyo ko. Ay, naku. Walang sinasabi sa akin si nanay. O siya, saka na natin pag-usapan yan. Halika na muna. Sumama ka sa akin at ipaghahanda kita na makakain. Putlang-putla ka na, oh. Wala akong gana. Gusto ko na lang magpunta ng kwarto. Siya, ihatid na kita. Kumapit ka sa braso ko. Ginawa mo naman akong bata. Di ba dati, kahit mas matangkad ka sa akin, ako naman ang nag-aalaga sa'yo? Oo na, tara na nga. Gusto ko na lang mahiga. Ah, Teka, mali ang daan mo. Dun sa kabilang wing tayo ng mansyon. di ba ang kwarto mo sa... Sa kwarto ni Lola ako natutulog. Wow! Iba ang tapang mo ngayon, ha? Dati ang duwag-duwag mo sa multo. Sira. Bakit naman ako matatakot sa multo kung kay Lola naman? Sa bagay. Pero, nakakapagtaka talaga. Walang patalim na nakita o anong kagamitan sa pagpatay malapit sa katawan ng biktima. Ano nga kaya nangyari kay Sofia? Hello? Babe, nandito na kami sa labas ng bahay. Tama ba itong nakikita ko? Ang laki kasi masyado ng bahay. Inaantok pa ako, kapipikit ko lang. Pag doorbell mo, sabihin mo ikaw si Richard Fabella. Kilala ka nila. Sige, sige. Nga pala, kasama ko si Jake. Dahil sinama mo rin si Sofia, di ba? Huwag mo nga muna akong kausapin tungkol kay Sofia. Tumuloy na kayo at sabihin mo kay Manang Feli maghanda ng agahan. Pero baka alam na niya yun. Matutulog lang ako at ang sakit ng ulo ko. Babe, pero ano Malaki ka na, Richard. Kaya mo na yan. Pasok. Kahit na inaantak pa ako, sige lang, pasok. Sorry, nagising kita. Tumawag kasi ang pulis ngayon lang. Wala raw sumasagot sa number na ibinigay mo. Yung contact person na si Fia. Ha? Aray! Ako! Oh, mag-iingat ka. Dahan-dahan sa pagtayo. Bigla-bigla ka kasi. Natapilok ka tuloy. Teka, anong hindi makontak? Unavailable daw ang number. Teka, andito yung phone ni Sofia eh. Nakuha ko sa kama niya kanina. Late ko na kasi naalala. Pati yung bag niya nandito. Tingnan natin baka may makita tayong address o number. Oh, ito yung phone niya. Siya, sige. Oh, Leia, bakit mo nabitawan ng phone? Ha? Wala. Sa opisina. Sa opisina ko na lang itatanong kung anong emergency contact ni Sofia. Tara, labas na muna tayo. Oh, ano? Uy, pwedeng ka mo? Wow, bakit parang ang luma naman ng style? Pamana yan ni Lola. Tara na. Bakit nanginginig ang kamay mo? Hindi, wala. Tara na. Nasa baba na raw ang fiancé ko, pati ang kaibigan niya. Ha? As in ngayon na? Oo, Sebio. Huwag mo munang sasabihin ang nangyari kay Sofia, ha? Sabihan mo rin sila Manang at ibang mga katulong. Bawal pa rin naman sabihin sa iba dahil hindi pa na-inform ang family. Siya, sige. Akong bahala. Leia, ayos ka lang ba talaga? Oo, ayos lang. Higpitan mo muna ang kapit sa kamay ko para mawala ang panginginig nito. Wow, dude! Ang laki ng bahay ng fiancé mo, ah. Ang yaman! Huwag ka maingay, baka may makarinig sa'yo. Hindi mo na pala kailangan magpakahirap magdekosyo kahit nalulugi na. Mayaman naman pala ang mapapangasawa mo. You're made for life. Sinabi na huwag ka maingay. Teka, nasaan kaya si Naya? Bakit hindi po bumababa rito? Dude, baka pwede mo kong ambunan ng yaman ng jowa mo. Hindi ko alam na ganito pala kayaman si Lea Madrigal Madrid. Madrigal nga, di ba?
Bilyonarya ang lola niya. Kaya nga, dude. Huwag mo nang pakawalan pa yan. Oo, hindi na talaga. Magkamatayan na kami pero hindi ko siya ipamimigay sa iba. naman. Yes naman ang Di ba? Ang loyal mo sa pera, dude. Uy, Raulo. Loyal sa pera. Dami mong sinasabi ko talaga. Basta ako, loyal talaga ako sa mga tulad ni... Si Feli. Mga ginoo, sumunod kayo sa akin. Nakahanda na ho ang agahan. Pababa na rin siguro si Senyora Lea. Sige po, Manang Feli. Manang Feli, tama po ba? Oo. Sumunod na ho kayo sa akin. Sige po. Bakit parang hindi kapit nung Mayor Toma? Ewan ko. Ngayon lang naman kami nagkita eh. Richard, Leia? Sino yung ka-holding hands mo? bitiwan mo ng kamay ko. Sorry, nasanay lang. Sa kusina muna ako. Ha? Teka, ipapakilala kita. Sebio, sira ulo talaga, iniwan ako Leia, bigla. sino yun? Bakit nagbubulungan pa kayo, ha? Magkahawak pa kayo ng kamay? Kababata ko yon, huwag kang malisyoso. Tapos na kayong kumain agad, hindi niyo ako inintay? Good morning, Leia. Pasensya na. Nagmamadali kasi kami papunta rito. Ito pala ang kain namin simula kahapon. Richard, pagtapos nyo dyan, pupunta tayo sa bayan. May aasikasuhin lang tayo para sa kasal. Kasal? Ibig sabihin pumapahig ka na magpakasal na tayo? Oo, pero kung ayaw mo, pwede namang wag na lang ulit. Babe. Grabe, ang ganda sorpresa naman ito. Pero magtinu ka na ha. Oo naman. Siguraduhin mo. Pangako. Siguraduhin mo. Oh, nakilala mo na ang pakakasalan ni Senyora Lea? Nay, ang lakas mo pa rin mangasar. Bakit hindi ninyo sinabi na magpapakasal na pala si Leia? Sana hindi na lang ako nagpunta rito. Ay bakit ko naman sasabihin sa'yo? At bakit hindi ka pupunta rito nandito ako. Dito ako nakatira. Naku, Nay naman eh. Ibiniling sa akin ng Senyora Lenny na bantayan ng Richard na yan. Masama raw ang kutob niya sa pagkatao niyan. Grabe, may conspiracy theory. Basta, bantayan mong maigi ang Senyora Lea ha? Lalo na ngayon, may mga misteryong nangyayari sa mansyon. Ay, nasa na kaya itong mga babaeng to? Kanina ko pa hinahanap si Rina, hindi ko makita. Sasabihin ko pa naman na maghain na bago dumating sila Senyora Lea. Baka pabalik naman ngayon galing bayan. Nay, nariyan lang pala kayo sa may pintuan ng kusina. Nagugutom ako, wala ba makakain? Eto nga, naghahanap ako ng maghahain. Sa kabilang kusina kami nagluluto ni Lerma, ang chef ni Senyora Lenny. Wala palang inalis na kasambahay nung nawala ang Senyora Lenny. Ay di wala, diba? Bilin niya na walang magbabago sa bahay kapag nawala siya. Teka, teka lang. Ano ba tong likido na umaagos sa sahig? Ha? Galing sa kusina. Umahagos? Saan naman? Ay, ayan. Nasa maipa ako na. Nay, dugo yan! Dito lang kayo, titingnan ko kung anong nangyari sa loob. Diyos ko! Ano na naman to? May bangkay na naman sa loob at ngayon. Sa kusina naman! May kutsilyo nakatarak sa likuran ng babae. Ako, hindi ko kilala tong kasambahay. Baka si nanay baka pumasok dito. Diyos ko! Sebio! Si Rina yan! Rina! Nay, punin yung titingnan na. Ano bang nangyayari, anak? Kagabi ang kaibigan ng Senyora Lea ang pinatay. Ngayon naman tong si Rina. Ako, Nay. Hindi ko nga rin po alam. Pero ngayon mas magiging maayos siguro ang investigasyon dahil may kutsilyo nakatusok sa likuran ng biktima.
Marahil yan ang sanhi ng pagkamatay. Nay, pumasok po muna kayo sa kwarto. Tatawag lang ako ng mga pulis. Rina! Kawawang bata. Napakasipag pa naman at nag-iipon para sa nalalapit nilang kasalang kasintahan niya. Tara na ho. Sebio, anong nangyayari? Bakit may mga mobile patrol na naman sa labas? May nangyari ba nung wala ako? Wala ka? Wala ka bang kasama? Ako? Wala. Mag-isa lang ako nagpunta ng bayan. Pagod daw si Richard at Jake eh. Bakit? Sa loob ko na lang ipapaliwanag. Magkita tayo sa tapat ng bahay. Pinabuksan ko na ang gate kay Mang Dino, ang driver ng lola mo. Ano kayang nangyari? Yung masama to, parami ang misteryo sa mansyon. Hindi ko alam bakit ngayon pa nangyari ang mga to. Kailang meron akong mga bisita. Wala namang kaganapang ganito nung buhay pa si Lola eh. Leia! Oh, bakit tumatakbo ka pa sa lubong sa akin? Pababa na naman ako eh. Leia! Leia! Ano ba? Kinakabahan ako sa'yo ah. Dalawang kasambahay ang namatay ngayong gabi. Ano? Ang isa, nakitaan ng mga alahas ng senyora sa bag. Sa kwarto na makakatulong siya, sinaksak sa dibdib. Sinaksak? May kutsilyo ngayon? Oo. At ang isang kasambahay naman sa kusina. Yun na nakita namin ni nanay kanina. Nakatarak naman ang kutsilyo sa likuran. Diyos ko. Leia, kumapit ka sa akin. Muntikan ka na namang mabuwal. Nangihina ako, Sebio. Bakit pa nangyayari ang mga to? Tara na sa loob, Leia. At kakausapin ka rin daw ng mga pulis. Babe, nandito ka lang pala sa dining area. Kanina pa kita hinahanap eh. Halos magkandaligaw-ligaw ako dito sa bahay. Grabe. Si Jake. Kami ni Jake magkasama kami kanina kaso nawala sa bigla eh. Wala ka bang floor map nitong mansyon? Para makabisado ko at hindi ako maligaw? Ako nga naliligaw pa minsan. Sa second floor at ground floor ka na lang magpunta. Off-limits ang third floor at ang west wing naman para sa mga kasama sa bahay. Wala kang dahilan para pumunta pa ron. Grabe, parang palabas sa TV, babe. May pa-wing-wing pa. Buka na nga, kumain ka. Teka, nasa na pala si Sofia? Sabi niya kasabay mo siya. Sabi niya, so nag-usap kayo? Nabanggit lang nung bago kayo nagpunta rito. Kailan pa kayo nag-uusap? Babe, huwag mo sabihin nagsiselos ka, ha? Si Sofia yun. Barkada ko na best friend mo. Wala to. Sige na, kumain ka na. Tapos na akong kumain eh. Tagal nyo kasing bumaba. Teka, bakit parang wala ibang tao? Nasaan yung mga katulong? Maaga ko nang pinagpahinga. Kaya ikaw ang maghugas nitong pinagkainan natin. Ha? Babe naman. Alam nga namang ako maghugas. Sabi ko nga ako na nga lang eh. Sige na, pahinga ka na. Ako na magliligpit dito. Dapat lang. Jake, nasa ka ba? Naliligaw ata ako. Hindi ko mahanap ang daan palabas. Nasa ka nga. Nasa dining room ako eh, kumakain. Tara na dito, ang daming pinahandang pagkain ni Leo. Sumakay ako ng elevator eh. May pangatlong floor pala ang bahay. Loko ka. Bawal daw puntahan yan. Bumaba ka na dyan. Kanina ko pa nga gustong bumaba kaso wala akong makitang hagdanan. Tapos, hindi ko rin maalala asa ng elevator. Sobrang laki dito sa taas. Puro hallway at ang daming kwarto. Tapos, may isa pang malaking bulwagan. Uy, dude. Malilintik ka na ako kay Lea kapag nalamang nandiyan ka. Hahanapin kita, sandali ah. Saan banda ba yung elevator na yan? Naku pare, may malaking pintuan dito. Parang taguan ng mga kayamanan. Yung tipong pintuan na nasa pelikula, yung may malaking bukasan na bilog. Vault! Tama, yun ang tawag, dude. Kapag nabuksan natin to, tiba tayo. Uy, huwag ka maingay. Baka may makarinig sa'yo eh. Tingnan mo nga yung paligid, baka may CCTV dyan.
Oh, mukhang wala naman. Kaso, may nakikita akong kakaiba dun sa dulo ng hallway. Ha? Ano naman? Dude, may nakaputi na papalapit. Malutang. Richard, my white lady! Richard! Oh, ano kaya nangyari doon? Bigla na puto ng tawag. Ang lakas kasi ng kaba ng dibdib ko eh. Naglulong ko lang kaya yun o. Totoong may white lady. Pasok. Dito lang pala ang kwarto mo. Kung hindi ko pa nasa lubo yung kababata mo, hindi ko pa malalaman. Nakakatakot naman yung malalaking frame sa likod ng kama mo. Parang sama ng tingin sa akin eh. Oo, portrait ni Lola. Teka, talaga? Tinuro ni Sebby sa'yo kung saan ang kwarto ko? Himalaya ata. Actually, ang lumang kwarto mo ang tinuro niya. Eh, wala ka naman doon. Nasulubong ko lang yung nanay niya na mayordoma at dito ang sinabing silid. Teka, bakit ka pala nandito? Kasi, babe, hindi ko mahanap si Jake eh. Kanina ko pa siya hinahanap. Simula nung iniwan mo ako dun sa dining room, hanggang ngayon. Oh, Wala, hindi ko makita. Paikot-ikot lang ako. Wala akong mahanap na lagusan papunta ng third floor. ano? Third floor? Oo. Bakit naman siya pupunta doon? Hindi ba sinabi ko sa'yo, off limits nga? Kaya nga nakalak yung elevator dahil yun lang ang access papunta doon. Teka, Kulit nyo eh. nakalaka mo? Oo. Pero nung tumawag sa kanina, ang sabi ni Jake, nagamit niya yung packet eh. Sige, tara, tatawagin ko lang si Sebio para matulungan tayo. Alam ko siya yung may access sa elevator eh. Ako kasi hindi talaga umakyat dun eh. Teka muna, ano ba kasing nasa loob doon? Ano bang meron doon sa third floor? Doon namatay ang nanay at tatay ko noon. Sa kwarto sa taas. Kaya off limits na yun. Namatay? Oo. At dito naman sa silid na to pumanaw si Lola Lenny. Babe. Sandali, alam mo naman, takot ako sa ganyan eh. Wag na. Patlang-patla ako, nanginginig ka pa talaga. Oo. Duwag mo talaga. Masamang biro yan, babe. Hindi ko kaya. Wag, tama na. Alam mo, Richard, hindi ako nagbibiro. Kaysa matakot ka sa multo, matakot ka sa tao. Dahil ang mga tao ang may kakayahang manakit at pumatay sa'yo. Ano? Wala. Tara na. Sebio, ano? Napagana mo? Ang weird talaga. Ayaw gumana. Sure ba kayo na nasa third floor? Baka naman nalito lang. Huling ginamit tong elevator parang bago pa ako magpunta ng Africa 4 months ago. Si Senyore Lenny ang kasama ko. 4 months ago? So, 1 month bago siya na maalam? Oo. Pero, dyan daw sumakay si Jake. Bakit hindi mo tawagan? Baka sakaling sumagot na at mahanap na natin siya. Kanina ko pa nga tinatawagan, nagre-ring lang eh. Eto, sige. Susubukan ko ulit, ha? Leia, naririnig niyo ba yon? Nanggagaling sa loob ng elevator ang ring ng cellphone. Leia, ang paa mo! May dugo! May dugo na umaagos mula sa loob ng elevator! Dugo! Bakit? Bakit? Sebio! Gawin mo ng paraan para mabuksan ang elevator! Tumawag ka na ng pulis! Leia, eto ang tsaa. Para mainitan ang sikmura mo. Chamomile tea yan, pampakalma. Si Richard atang dapat uminom nito eh. Kanina pa tulala at nanginginig dun sa may sulok. Hindi mo ba napansin kanina, Leia? Ang ano? Nang ipakita sa atin ng CCTV footage na hindi ko alam na meron pala sa third floor. Nasa vault ang biktima. Nasa tapat ng vault. Baka may balak na magnakaw ang kaibigan ng fiancé mo. Hindi ko na alam. At napansin ko rin na namutla si Richard nang sabihin ng investigador ng isang babaeng namatay din ay nagnakaw rin. Sebio, hindi ko na talaga alam kung anong iisipin ko eh.
Buti hindi pa tayo pinapaalis dito sa bahay. Ilang tao na yung namamatay. Naniniwala pa rin kasi ang mga pulis na nasa loob lang ng bahay ang salarin. Nasa loob, Oo. kasama natin. Pero wala nga nakitang ibang tao sa third floor. May footage lang na tumatakbo si Jake na parang may humahabol sa kanya pero wala naman talagang tao. Yun nga rin ang pinagtataka ko. Masakit na talaga yung ulo ko sa mga nangyayari. Nako, Leia, magpahinga ka na muna. Ako na ang bahala sa mga pulis. Hatid na kita sa kwarto mo. Sige, wala namang pakinabang ang isang yun. Nanginginig pa sa takot. Sabi nga nila, ang taong maraming itinatago, mas madaling matakot. Lola, ano po bang nangyayari? Hindi ko na alam kung paano gagawin eh. Ang dami nang namamatay, Lola. Malas ba ako? Kaya lahat ng napapadikit sa akin namamatay. Uy, ano ba nagsasasabi mo dyan? Andito ka pa? Akala ko lumabas ka na. Eh, nalimutan ko ibigay sa'yo to. Ano yan? Mga perlas. Nasa kamay ni Jake yan. Ibinigay ng investigador. Kukunin sana ng ebidensya pero nakakapagtaka na walang fingerprint sa mga perlas. Wala din daw pakinabang. 3 yan eh. Isa lang ang kinuha nila for the record. Hindi ba may nakita rin tayo na parang kumikinang na bato dun sa kotse kung saan natagpuan natin si Sofia? Oo nga no. Sa kusina naman may nakita lang ang mga pulis na isang hibla ng puting sinulid. Ang weird. Ano kaya yung mga yun? Tsaka ano tong mga perlas na hawak ko? Naku, ikaw matulog ka na. Huwag ka magdrama na malas ka dahil hindi ako papayag. Siya, sige ha, good Teka. night. Bakit naman hindi ka papayag? Basta, matulog ka na. Good night ha. Ewan, sige. Makahiga nga muna rito sa kama. Pagod ako ng bongga. Ay, perlas, kumikinang na bato, sinulid na puti. Teka, nasaan ang manikin dito sa kwarto? Ngayon ko lang napansin na wala rito. Kinuha kaya ni Manang Feli? Sa sobrang daming kaganapan, hindi ko na napansin na wala sa kwarto ko yung manikin. Manikin? Di kaya? Hindi, imposible yung naiisip ko. Kabaleya, nababaliw ka na ba? Ano naman mangyayari yun? Basta, tutulog ko na lang to. Baka puyat lang. Pasok! Kaping-gabi na nga, gusto. Leia, emergency lang. Si Richard. Ha? Oo, bakit? Anong nangyari? Halika, kailangan makita mo to. Bumangon ka na. Saan ba? May papapanoorin ka ba sa akin? Kala ko ba emergency? Oo, dito sa tablet. CCTV footage to mula sa 3rd floor ng bahay. Leia, may 30 minutes delay kaya siguradong tapos na to kanina pa. Kaso, hindi ko alam paano pupunta sa taas. Ano? Bakit siya nandun? At paano siya nakapunta doon? Hindi ba nakasara yung elevator? Nakita niya ang secret passage na hagdanan. Kung paano niya nakita, hindi ko rin alam. Asa dapat siya ng vault, Leia. Hindi. Nababaliw na ba ako? Hindi totoo na sinandaw ko isang puting anyo mula sa kwarto ni Leia. Tumakit ako rito gamit ang hagdanan na hindi ko rin alam kung saan nanggaling. Hindi ako naniniwala sa multo. At lalong hindi ako naniniwala na may white lady. Ayan siya! Ayan na! Wag! Hindi totoo to! Wala akong ginawa masama! Tama na! Hindi totoo yung mga sinusulat mo! Hindi totoo! Tigilan mo na ako! Tulungan niyo ako!
Tulungan niyo ako! Sebio, nadaganan siya ng pintuan ng vault! Richard! Ang floor plan, Leia! Nasaan? Baka naroon na nakatago ang hagdanan ng dinaanan ni Richard. Teka, kukunin ko. Nandito sa drawer sa tabi ng kama. Mula sa kwarto mo ang hagdanan. Ako, Leia, dito! Sa loob ng kwarto ni Senyora Lenny. Pero paano? Nasaan? Sa gilid ng painting, Leia. May pintuan sa may gilid ng kama mo. Sa tabi ng portrait ng Senyora Lenny. Diyos ko, oo nga. Sebio, may mga perlas, may mga beads din dito. Sebio, posible ba? Tangalin, Leia. Halika, kumapit ka sa kamay ko. Medyo madilim ang daan pakyat. Posible ba na yung bridal gown ko na ipinamana ni Lola may gawa ng lahat ng to? Ha? Leia naman, paano naman? Teka lang Ang daming perlas. Leia, mag-iingat ka sa paghakbang ha. Sebio, nawawala sa kwarto ko yung gown. Hindi ko alam kung kailan pa nawala pero wala naman ibang kukuha nun eh. At paano mo ipapaliwanag na hindi nakikita sa CCTV ang humahabol at kinatatakutan ni na Jake at Richard, ha? Tama ka. Hindi ko sana to sasabihin pero malaki ang posibilidad na tama ang hinala mo, Leia. Anong ibig mong sabihin? Minsan, ang mga gamit ng mga yumao ay nagkakaroon ng kakaibang enerhiya. Napag-aralan ko lang ito habang nagbubungkal ako ng lupa sa Africa. At sa studies na rin ng history at artifacts. Enerhiya? Kapag may matinding paghahangad ang mga yumao, sumasalin ng enerhiyang ito sa gamit o minsan sa tao. Nagmumulto? Ganon? In a way, oo, pero hindi naman literal na kaluluwa ang pumapasok o naiiwan. Mostly desire. Sa kaso mo, aalamin natin kung anong nangyari sa bridal gown. At bakit mukhang ito ang pumapatay ng mga tao sa paligid mo, Leia? Tumawag ka na ng polis, Sebio. Siguradong patay na rin si Richard. Alam ko na kung anong kasalanan niya. Leia. Hanggang sa huling sandali ako pa rin ang iniisip ni Lola. Kaligtasan ko pa rin ang gusto niya. Hindi ko alam kung sinadya ba niyang ipamana ang wedding gown bago siya mamahalang. Pero Tumahan ka na. Hindi naman natin pwedeng sabihin sa mga pulis na wedding gown ang pumapatay, hindi ba? Nasabi mo na ang statement mo sa mga pulis. Munti kang magnakaw si Richard. Nagbigay ka rin ng pruweba na may relasyon sila ni Sofia. 5 taon nila ako niloko, Sebio. Ang picture na nakita ko sa cellphone ni Sofia, kuha yun nung araw na ipinakilala ni Sofia sa akin si Richard. Tandang-tanda ko yun dahil sa apartment ko pakuha yung litrato nila na magkahalikan. Leia, kaya nga tumahan ka na. Huwag mo nang isipin ang mga pagpatay na naganap. Maaring itagpi na lang ng mga pulis na si Richard ang pumatay kay Sofia para hindi sila mabuking na magkarelasyon. Dalawang katulong pala matagal nang nagnanakaw kay Lola. Ang mga pulis din ang nakadiskubre. Si Jake. Magkasing uri sila ni Richard. Magnanakaw din at oportunista. Eh, huwag mo na isipin ang mga nangyari. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Oo. Kailangan sunugin natin ang bridal gown. Pero Leia, pamana yan ng lola mo, di ba? Siguro matatahimik na si Lola. Nasala na niya at ng wedding gown ng mga mandilin lang sa buhay ko. Kung yan ang gusto mo, Leia. Susunod. Salamat sa lahat ng tulong mo, Sebio. Naku, oo naman. Walang problema, Leia.
Mamamatay silang lahat pero ako, andito lang ako. Palagi. Dito sa tabi mo.